sa ating mga bisita. Kamusta po mga kapatid? Okay, gaya ng dati. So, purihin po natin ating Panginoon at patuloy po siyang nakiisa sa bawat isa sa atin. So, wala naman pong further announcement po. Buti po ay nandito po kayo at hindi po kayo pumunta sa PICC. Yan. So, dito po tayo at patuloy natin paglingkuran ng ating Panginoon. Ang ating speaker po sa umagang ito ay si Brother Joel Duhay Lungsod at nandito po ang kanyang pamilya, si Ma'am Mel, ang kanyang anak na si Jetro at si Birang. Ma'am, sino po yung kasama nyo? Brother Malin. Ayan. Manny, sorry po. Brother Manny. So, sila po ay dati po na member sa Sembo Makati. No. So lumipat sila. Siguro dahil ang Sembo ay hindi na Makati, siya na po ay Taguig. Kaya lumipat na sila sa Sushila SDA Church. So siya po ang ating speaker sa umagang ito. Siya po ang dati kong boss na architect. So makakapagkinig po tayo sa kanyang mensahe na galing po sa Panginoon. At ang magsiganap po sa umagang ito ay ang ating song leader na si Sister Marian Umbaw at ang kanyang pianist po ay si Brother Doc Joelson Umbaw. Ang inyong lingkod po ang presiding elder. At ang magbibigay po sa atin ng okay. Ang magbibigay po sa atin ng scripture reading and pastoral prayer ay si Sister Bing Corpus. At ang ating two serving deaconesses ay sina Sister Bambi at si Sister Myra. At ang ating ministry in music ay si Ma'am Laverne Basinilio. Ayan. So si Sister Chapo daw ay nasa Pasay. Tama po, nasa Pasay. So yan po ang ating programa sa bagang ito. At bago po ako umupo ay pakinggan po natin ang salita ng
Tayo po'y manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, narito po kami sa inyong harapan, naninikluhod. Kayo po na nag kayo po na nabayubay sa krus upang aming kasalanan ay matubos. Ibinabalik po namin lahat ng papuri sa inyo, Panginoon. Patnubayan mo po kami sa araw ng Sabado na ito, mapanatili po namin itong banal, upang sa ganun, Panginoon, ay maging ayos sa inyong harapan. Patnubayan mo po, Panginoon, ang mga participants ng ng aming second service, ano po ang aming speaker. Gabayan niyo po siya, Panginoon, at lahat po ng um, mga mensahe na galing sa inyo ay mailagay namin sa aming puso't isipan upang magamit namin ito sa aming kabuhayang Kristiyano. Tulungan niyo rin po ang mga kakanta. Sana po ito ay um, maging ang mga mensahe po na aming maririnig ay magamit din po namin sa aming araw-araw na kabuhayan at lalo na po, Panginoon, sa inyong gawain. Tungan niyo po, Panginoon, ang mga kapatiran namin, ang aming mga mahal sa buhay na nasa banig ng karamdaman. Kung saan man po sila ngayon ay hipuin niyo po sila ganun ng inyong mapagpalang kamay upang sa ganun po sila ay gumaling at makasama naming pumuri sa inyo. Ganoon din po, Panginoon, ang mga um, member ng aming church na may mga suliranin, mga sakit na nararamdaman. Alisin niyo po ito, Panginoon. Hipuin niyo rin po ng inyong mapagpalang kamay upang sa ganun, Panginoon, ay patuloy kaming makapagpuri sa inyo at makatulong sa inyong banal na gawain. Tulungan mo po ang iglesia namin. Sana po, Panginoon, ang pagmamahal ang maghari sa bawat isa sa amin at sana po, Panginoon, at hindi kami magkawatak-watak at makatulong kami sa inyong banal na gawain. Tulungan niyo rin po ang aming mga kabataan. Sana po, Panginoon, ay maging masigla sila sa paglilingkod sa inyo at um, lumaki sila na naglilingkod sa inyo, Panginoon, at makatulong sa gawain na nalalapit niyong pagparito. Tulungan niyo rin po ang mga hanapbuhay ng aming mga kapatiran, ang aming mga mahal sa buhay. Sana po, Panginoon, pagpalain niyo po ang mga trabaho. Sana po bigyan niyo kami ng malusog na katawan upang sa ganun, Panginoon, ay magampanan namin ang aming mga tungkulin sa inyo sa araw-araw at lalo na po sa inyo, Panginoon. Tulungan mo po lahat ng participants ng gaganap ngayong araw, ngayong Sabado. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming nagawang pagkukulang at pagkakasala sa inyo. Ito po sa hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Some people argue that they do not return tithes and offerings because they cannot agree with how the church uses its resources, and because, according to their perception, there is no transparency regarding the use of church funds. But how should we act when we disagree with the way we conduct church? This question is so important that there is a special instruction, Ellen G. White, about how we should proceed. She says, some have been dissatisfied and have said,
I will not longer pay my tithe, for I have no confidence in the way things are managed at the heart of the work. Will you rob God because you think the management of the work is not right? Make your complaint plainly and openly in the right spirit to the proper ones. Send in your petitions for things to be adjusted and set in order, but do not withdraw from the work of God and prove unfaithful because others are not doing right. This quote teaches us three key points. One, when we choose to be unfaithful because, in our perception, church leaders are not managing the resources properly, we are robbing God. Two, following Matthew 18:15-17, we are advised to present our inquiries to competent persons who manage God's church. We should not follow the aggressive, hostile, and subversive spirit of our age that believes that broad exposure is the only way to solve problems. Three, we must present our concerns in a proper Christian spirit, asking God to put love in our words and give us wisdom and humility as we submit our questions. Give the benefit of the doubt. After all, we do not always have the whole picture of what is really happening. We are invited to act as someone who wants to help and not destroy. The quote concludes by stating, "But do not withdraw from the work of God and prove unfaithful, because others are not doing right." We cannot excuse our own mistakes before God based on others' perceived or real errors. The main message from this quotation is, do not withdraw from the work of God. He has work to do on this earth and invites you to join him. Maybe you have lost confidence in how God's work has been carried out. If that is the case, you are invited to pray right now and ask God for wisdom to act according to prophetic guidance. But especially, stay involved with the cause of truth through personal efforts and by returning to God your tithes and promise, which is your regular and systematic offering. May we put our desires last and God first. Ang ating mga decaneses po ay handa ng likumin ang ating tithes and offering. Bring me all the times into the storm. Stand up, you are the shall be seen. You seem to know that his name is God. Bring me all the times into the storm. And more by all, I can stand beyond his love. Sing all the things he told us all. Sing, oh, you are the sing, there shall not be enough to sing. Sounds good, you really go or not. Maybe we'll be dancing till the stop. Visions promising a slow. Can you be able to love it? Sing, bring you on. Dancing till the stop. He knows the Lord of those that are sing. We shall not be down to be seen. Shall we stand? Praise God from whom all blessings come. Praise Him, all creatures here below. Oh, praise Him, hallelujah. Praise Him, all body and people. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Oh, praise Him,
Oh, praise Him. Hallelujah. 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 Tayo po'y manalangin. O dakila at makapangyarihan naming Diyos na ay nasa mga langit. Kami po'y nagpapasalamat ninyo po kami tinulungan na maibalik sa inyong harapan ang aming tithes and offering. Naway ang mga perang ito ay magamit sa iyong banal na gawain. Nang sa gayon, ang iyong pagdating ay malalapit na at kami makauwi na sa bayan na langit. Pagpalain niyo po, Ama, ang mga kapatiran na nagkaloob nito at naway ganun din po ang hindi po nagkaroon ng pagkakataon na sila po yung makapagbigay. Tulungan niyo po sila at patuloy niyo po kaming pagpalain sa bawat isa. Itong lahat ay may hininiling sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. My Father knows what we need. No need to worry or doubt, for all of nature is held in His hand. But far beyond what we need, He knows the things we desire, and as by faith we approach Him in you, He'll hear our prayer. Birds of the air, the lilies of the field are fed and clothed by Him. If He takes the time to care for them, surely He cares for you. The Father knows what we need. No need to worry or doubt, for all the nature is held in His hand. But far beyond what we need, He knows the things we desire, and as by faith we approach Him, we know He'll hear our prayer. The birds of the air, the lilies of the field are fed and clothed by Him. If He takes the time to care for them, surely He cares for you. Surely He cares for you. Surely He cares for you.
Magandang umaga po sa lahat. Morning po. Morning. Okay. Morning po and blessed Sabbath sa lahat. Ako po'y nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon for this wonderful Sabbath day na makasama po kami ng Remnant Church for the first time. So, napakaganda po ang church ninyo. Cute. Pati yung mga members, cute din. So, ako po ay nagpapasalamat sa ating elder, si Brother Eric, for inviting me. Actually, last year pa siyang nag-invite po sa akin. Pero ngayon po ay itinakda ng Panginoon upang ako po ay makapag-serve sa Remnant Church. Kami po ay twice na nakapag-church dito. Madalas po doon sa big church kasi ang aming anak ay former students po ng BAA. He graduated last year, grade 10. So, wala na po kami dito sa ating institution. Nandun na po kami sa Science High na medyo malapit po sa place namin. Grade 11 na po ang aming anak. So, purihin po natin ating Panginoon sa panahon na pinagkaloob niya po sa atin. So, maraming salamat, Brother Eric, Elder Eric, sa inyong invitation at sa lahat ng mga members po sa Remnant Church. So purihin po natin ating Panginoon at binabati ko din po ang ating mga viewers na sa online streaming kung meron kayong Facebook Live. Okay, so maraming salamat po sa panahon na pinagkaloob niyo po ng Panginoon sa atin at tayo po ay makapag-aral ng kanyang banal na salita. So mga kapatid, maraming nagpapasalamat po ako sa message po ng song. Napakaganda po. We do not need to worry because God will supply all our needs. Di ba meron pong awit na sparrow? Pinapakain niya ang lahat ng mga ibon. How much more na tayo kanyang mga anak na hindi niya isupply ang ating daily needs. Kaya we do not need to worry. Huwag po tayong mag-alala. Ganun din po, connected po ito sa ating message ngayon. Ang i-share ko po sa inyo ay ito pong sulat ni Apostle Peter. Sa 1 Peter chapter 1 verses 3 to 5. Ito po ang ating eternal inheritance. Atin pong basahin muna ang key text. Ang sabi po dito sa verse 3, Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth unto the living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that can never perish, spoil, or fade. This inheritance is kept in heaven for you, who through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. Muli po tayong manalangin upang gabayan po tayo sa ating mahal na Diyos. Dakila naming Diyos, muli po naming hilingin sa inyong banal na harapan na ang kapangyarihan nawa na Espiritu ang sumasa amin upang sa pag-aaral namin, na malalim namin pag-aaral ng iyong banal na salita sa aming eternal inheritance, niyo po kaming gabayan, patnubayan, magkaroon po kami ng hope that kahit kami po ay hindi pinagpala po dito sa lupa, that we have hope, that we have eternal inheritance in heaven. Maraming salamat. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So ito pong story mga kapatid, itong 1 Peter chapter 1 verses 3 to 5. Ito po ang sulat ni Pedro sa church
who undergo persecution, trials sa kanilang mga buhay. Ito po ang sulat ni Pedro, mga kapatid, nung the early Christians ay inuusig po ng panahon ng Roman Empire. So napaka palad po ng ating mga early Christians. Nandyan po si Apostol Pedro upang i-comfort po ang ating mga kapatid noong unang panahon. So ang nangyari po, bakit po inusig ang early Christians noong unang panahon? So according to the history on July 19, 64 AD, during Emperor Nero. Alam po natin na during Roman Empire ay naghari po itong si Emperor Nero. So during that time, recorded po ito sa history, mga kapatid, the great city of Rome ay nilamon po ng isang malaking apoy. So in 3 days and 3 nights, ang mga bahay po dati ay alam naman natin hindi po solid concrete. Most of the houses before ay karamihan gawa po sa light materials. So for 3 days and 3 nights, according to the history, ay nilamon ng apoy ang the great city of Rome. Pero itong mga Romans, alam nila na ito pong malaking sunog na ito ay kagagawa ni Emperor Nero. Pero hindi po nila kayang lusubin o awayin ang kanilang hari kasi during kahit naman ngayon pag presidente hindi mo basta-bastang yung lulusubin at aawayin, di ba? So during that time, mga kapatid, walang magawa ang mga tao sa Roman Empire kahit alam nila na si Nero po yung may kagagawan. Because alam naman natin makapangyarihan ang hari, di ba? Hindi ka nga basta-basta magkapagsalita ng laban sa kanila. So, pero naramdaman ni Nero na yung kanya mga tao, alam na siya yung may kagagawan kasi he wanted to build. Merong balak si Nero that he wanted to build in the great city of Rome a grand palace. Kaya yung mga bahay doon gusto niyang sunugin. So, ang nangyari mga kapatid, alam ni Nero na yung kanyang mga tao ay medyo galit na sa kanya. Kasi ikaw ba naman pagka yung bahay mo kasama doon masunog, ano bang reaksyon mo? Siyempre magalit ka, di ba? Pinaghirapan mo yon, buong buhay mong nilon mo yun sa pag-ibig. Tapos bigla na lang mawala, di ba? 50 years na binabayaran tapos nasunog lang, di ba? So ang mga tao doon ay medyo galit na sa kanya. Ito si King Nero, according to the historian, hindi ko alam kung paano to basahin, Tacitus ba or Tacitus, according to the Roman historian Tacitus, nung kasagsagan ng sunog, si Emperor Nero ay nagbabayolin pa daw. Natutuwa si Emperor Nero habang nilamon ng apoy ang buong syudad. So, para magkaroon ng scapegoat, ito si King Nero, naghanap siya kasi alam niya na galit na ang mga tao sa kanya kasi alam niya na he wanted to build a grand palace. Gusto nga niya ang Rome na maging parang tingnan mo ngayon ang BGC, di ba? Ang gandang pagka-plan. So nung unang panahon, tayo lang ng tayo, di ba? Ganon ang gulo. Gusto ni Nero na maging organized ang city of Rome. He want
to build a grand palace. Kaya alam ng mga tao na yun yung plano niya. So, galit na ang mga tao sa Rome, mga Romans. Ang ginawa niya para magkaroon siya ng scapegoat, para hindi siya mawala ang galit sa kanyang mga tao, naghanap siya ng kanyang a group of person na i-blame niya na mapagbintangan sa malaking sunog na nangyari. At nakita niya itong mga Kristiyano, mga kapatid. Alam naman, pag ang hari nagsalita, lahat naniniwala. Ang sabi, itong mga Kristiyano, sila ang may kagagawa nitong malaking sunog. Kasi tayo mga Kristiyano, magaling po tayo sa prophecy. Second coming, dagat-dagatang apoy. So, during that time, mahilig ang mga Christians na tutupukin ng apoy ang mga masama. So, sabi ni Nero, ito yung magandang timing ko na pagbintangan ko itong mga Christians. Kasi mahilig sila mag-topic nitong mga apoy. Kaya para sila ang mapagbintangan, ito yung ituturo ko. So, during that time, naniniwala lahat, ikaw ba naman hari, di ba? Pag sinabi mo ang isang bagay, lahat ay maniniwala sa iyo. Kahit yung iba alam, pero matwist ang mga pangyayari. So, in short, naniniwala ang mga tao na ang early Christians ang may kagagawa ng sunog. So, lahat ng mga tao nung panahon ay galit sa mga Kristiyano. Noon pa man, kahit hindi pa napagbintangan ni Nero ang early Christians, ay meron na talagang hindi magandang pangyayari doon sa Roman Empire. Number one, because Christians were associated by the Jews. Alam naman po natin, sa Roman Empire, meron ng matinding anti-Semitism. Ibig sabihin, may prejudice po. Pag ikaw ay Jew, kalaban ka. Hindi ka dito. So, yun po ang nangyari mga kapatid. Number two, bakit po noon pa man ay galit ang mga Romans sa mga early Christians because ang ating mga kapatid noong unang panahon ay hindi po mag-join sa worship ng emperor, sa pagan worship. Diba? Pag tayo ay fully committed to Christ, hindi talaga tayo susunod kung tayo ay mag-worship sa false God. And number three, talagang ang mga Kristiyano talaga ay sila yung hindi sumusunod sa utos ng hari pagdating sa mga utos na hindi naman biblical, mga kapatid. So, darating din po ang panahon na sabi nga nila, history repeats itself. Mangyari din po ito sa atin, mga kapatid. Sabi po doon sa text that it will be revealed in the last time. In the last time ay mangyayari din po ito sa atin, mga kapatid. So, ang purpose po ni Apostle Peter, why he wrote chapter 1 verses 1 to 5. Yan. Huli pala yung ko. Okay. So, ang purpose po ni Peter, why he wrote chapter 1 verses 3 to 5, because yan. Peter wants to remind the early Christians that we are foreigners on earth. Hindi po tayo taga sanlibutan.
foreigner po tayo dito mga kapatid, passport holder po tayo. Ang atin pong tahanan, our home is in heaven. Kaya para ma-lift up ang spirit ng early Christian, Peter wants to remind the early Christians that sorry na that the early Christians are citizens in heaven. Tagalangit po tayo mga kapatid. Kaya habang nandito tayo sa sanlibutan, ang daming mga discomforts na ating nararanasan because we are not citizen on this earth. We are citizen in heaven. And number 3, Peter wants to remind the early Christians that we are children of God. Anak po tayo ng ating Panginoon. So mga kapatid, during those time, nung galit na galit ang mga tao sa Rome ng early Christians, alam niyo po ba kung anong ginawa nila sa ating mga kapatid noong unang panahon? Pag may party po sila, ang mga early Christian, ang ginawa po nila ay gagawing sulo. Susunugin ang tao, siguro lagyan ng gasoline or something. Mabuti kung nakatayo ang tao kung patiwarik upside down. Yun po yung ginawa. Pag may party po sa or gawing sulo sa garden, pag may party ang king. So ganun po katindi ang naranasan ng early Christian mga kapatid. Sa atin lang ngayon ay very simple lang ang ating mga pagsubok. Wala tayong pambayad ng Meralco, wala tayong pambayad ng tuition, naputulan tayo ng tubig, wifi. But the early Christians, ang pinagdaanan po nila mga kapatid ay ginawa po, matindi po ang kanilang mga pagsubok noong unang panahon. That is why Peter is writing chapter 1 verses 3 to 5 to comfort them and to remind them. Number 4, that they are the living stones. And number 5, they are the holy priesthood and they are the people of God's own possession. Pagmamay-ari po tayo ng Panginoon mga kapatid. At wala pong makakasnatch niyan. Only Satan will snatch us from God. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid. So ito po yung purpose ni Peter. Bakit po niya sinulat itong mga talatang ito mga kapatid? Hindi lang basta-basta sumulat si Peter para lang doon. Pero ito po ay to comfort the early Christians na matindi ang pinagdaanan. Sa atin, mild. Pero sa ating mga kapatiran noong unang panahon ay sobrang tindi ang kanilang naranasan. But they remain faithful to God. Kaya po ba natin yan mga kapatid? Sa atin nga lang, natanggal tayo sa trabaho kasi nag-absent tayo ng ilang Sabado, naubos ng leave. Hindi na natin kayang ipaglaban ang Panginoon. Papasok na tayo pag Sabado. Kaya po ba natin ang ginawa ng early Christians? Kahit na matindi po ang kanilang naranasan, they remain faithful to God. Hindi po sila tumalikod sa Panginoon, mga kapatid. Kahit sila ay ginawang sulo, patiwarik, pinakain sa hayop, hindi po sila sumamba sa false God. So tayo mga kapatid, naway ito pong karanasan ng ating early Christian, mga kapatid ng unang panahon ay mapagkuhanan po natin ito ng lakas. Kasi sa ngayon,
ang atin pong kalaban ay ating trabaho, mga kapatid. Ang ating school sa ating mga anak. Ang aming anak ay nasa hindi na sa Adventist school. Tapos nasasabay so sinend out namin siya sa Science High. Ang sabi niya, Dad, meron kaming math, sabi niya last Sabbath. Dad, meron kaming math month celebration. Nakapag-register ako, pupunta ako doon pero mag-commute ako papuntang church. Sabi ko, anak, kailan ba kita pinapasok during Sabbath? Sabi, Dad, isang beses lang naman. Oo, nak, yung isang beses na yan, masundan pa yan pag masanay ka na. Kaya wag mong subukan. Kaya mga kapatid, simple lang ang ating pagsubok pero matindi ang effect nan sa ating mga anak. Pag ating pabayaan, sige nak, maintindihan tayo, i-justify pa natin, sige nak, maintindihan naman tayo ng Panginoon kasi kami naman nasa church, mamaya naman pupunta ka doon, mag-AY. Mga kapatid, yung ating mga anak ay kailangan po ng spiritual guidance. Kasi para sa kanila, simple lang yung pagpunta sa church during Sabbath. Pero malaki po yung spiritual effect po sa bata niyan. Pag wala na ang parent, pag nasa college na, madali na silang maglabag sa araw ng Sabado. Lalo na pag may exam, periodical exam, lalo na board exam. Kaya mapalad po ako mga kapatid, ako po ay naging architect na hindi pa po Seventh-day Adventist. So mahirap ngayon mag-take ng board exam ang architecture kasi ang exam po namin Friday, Saturday, Sunday. So saan ka dyan? So ang board exam po namin ay twice a year, January and June. So kung sa June may Sabado, mag-antay ka na naman ng January. So kung may Sabado pa, antay ka na naman next year. So ganun po ang kahirap ang buhay natin dito sa lupa because we are not citizen here on earth. Kaya magtiis po tayo mga kapatid. Kaya i-guide po natin ang ating mga anak. Umiiling-iling yung anak ko sa likod. Sabi niya, yan, ang mga anak kasi natin ay gusto nila yung sundin yung sarili nila mga kapatid. We need the parents' guidance. Kasi ang mga anak natin, ang anak kasi namin Gen Z na. Mahirap ngayon ang Gen Z. Sarili nila yung susundin. Magulang nila yung susunod sa kanila. Yan. Sila yung amo ng sarili nila. Kaya sabi ng isang elder sa Sushila, mahirap talaga Brad magpalaki ng bata ngayon. Totoo po yun. For the young couples na may Gen Z, sunod pang generation, ay alalayan po natin ang ating mga bata. Kasi ang struggle lang po nila ang kanilang pag-aaral during Sabbath. Pero during the time of the early Christians ay mas matindi pa ang kanilang pinagdaanan. Pero hindi po sila sumuko mga kapatid. Tayo din po bilang mga magulang, huwag po nating sukuan ang ating mga anak. Atin po silang i-guide. Kahit nakakapagod, sabihin nila, Dad, sabihin ng anak ko, Dad, para kang sirang plaka, paulit-ulit. Kahit paulit-ulit tayo mga kapatid, huwag po tayo mapagod. Kahit sinasagot tayo ng mga anak, huwag po tayo magalit. Kasi pag nagalit, wala na, mag-away na kayong dalawa. Kaya, kapatid, napakahalaga po tayo bilang magulang. Kanina pala ay, anong oras na ba?
11 ba ang ano, ang ano natin? Kanina pala ay hindi po ako nakapagpapakilala kasi akala ko po ano na nagmamadali eh. So, yun po ang aking family pala sa likod. Yun yung anak ko na umiiling-iling. Kanina naman pinakilala sila ni Elder Eric. So, kaya hindi na ako nag-ano pa, nagpapakilala na sa kanila. So, atin pong, kaya mga kapatid, nagtataka kayo bakit po siguro February, ano ngayon, 17, di ba? Nagtataka po kayo bakit ang topic ko ay hindi all about love. Sabi ko, ang pupuntahan ko po ay Remnant Church. Kaya dapat, hindi po dapat tayo makiayon sa sanlibutan because my topic is all about heaven. Meron po kaming chat group, member pa din ako sa chat group doon sa Makati District. Ang head elder po doon sa Fort Andres Bonifacio Church, siya po ang head elder, bumati ng Happy Valentine's Day nung 14. Yung isang elder naman, sinaway siya. Brad, pakidelete yung message mo. Beware of pagan practice. Sabi niya ganon. Yung napikon si head elder. Ang arte mo naman, bumati lang. Ganyan. Kaya mga kapatid, sabi ko, ang puntahan ko po ay Remnant Church, Nalabi, kaya hindi po appropriate yung mag-topic ako ng love and courtship. Kasi kailangan po natin mga kapatid sa ating panahon ngayon. We need the things that are biblical, the things that are eternal, mga kapatid. Aanhin mo man yung Valentine's kung ikaw ay hindi focus sa church, di ba? Kaya yung asawa ko, galing siya sa labas. Pag dating niya nung gabi, may ginagawa akong quotation eh. Sabi niya, Dad, Happy Valentine's. Sabi ko, beware of practice pagan. Tumawa. Tumawa na lang siya sa akin kasi alam naman niya talaga na pagdating sa ganon, medyo conservative din ako. Kasi pagdating sa mga worldly practices, talagang ako din ay nag-iingat din. Kasi wala naman yan sa Bible, di ba? Kumbaga, ina-adapt na lang natin yan sa worldly celebrations. Kaya tayo nakikiayon din. But sabi nga, we are the Remnant Church and I am here in front of the Remnant Church members. Kaya kailangan ang atin pong pag-usapan ay tungkol po sa langit, hindi po dito sa sanlibutan. So, tayo po ay magpatuloy mga kapatid. So, let's go to verse 3. Ang sabi po sa verse 3, Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ. Bakit po sinabi ni Apostle Peter na purihin po natin ang ating Panginoon? Alam ni Pedro na ginawa ng sulo ang early Christian. Bakit ba niya sabihin purihin, mga kapatid? Kaya ito po yung comfort na letter ni Apostle Pedro, mga kapatid, sa ating mga kapatid. Kahit dumanas po ng matinding pagsubok, we praise God. Sabi po ng ibang mga Adventist, ayokong magsabi ng praise the Lord kasi pang born again. Ano bang nakakasama doon? Pagpuri po yun sa Panginoon, mga kapatid. Kaya meron po kami dating member sa Makati, naging elder po siya babae, kasi dati po siyang charismatic. Di ba pag charismatic, maraming praise the Lord. Dami niyang praise the Lord sa simbahan. Pag may district fellowship, tinitingnan siya.
Kasi pang born again, mga kapatid, basta pagpuri sa Panginoon, wag po tayong mahiya. Mahiya po tayo kung hindi po tayo nagpe-praise the Lord, mga kapatid. So ang sabi ni Apostle Pedro, praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ. Sabi niya, kahit dumanas kayo ng matinding pagsubok, bigyan papuri natin ang ating Panginoon. Peter calls for worship. Yan. Kahit nasa gitna tayo ng matinding pagsubok, atin pong sambahin. We worship God. Huwag po nating pabayaan ang ating personal devotion, family worship, napakahalaga, at personal worship sa Panginoon. And number 2, Peter calls, wala na, for adoration. Kahit sa mga simple nating mga pagsubok, ay atin pong bigyan papuri ang ating Panginoon, mga kapatid. Pag tayo, if we stay connected to our Lord Jesus Christ, tayo ay konektado sa ating Panginoon, kahit anuman yung mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, hindi tayo bitaw ng salita na nakakasakit sa ating kapwa, mga kapatid. Kailangan po nating maging ilaw at asin sa mga tao na ating nakakausap. Magtataka ka, sabihin ng ka-workmate mo, bakit kaya to si Brother Joel, kahit wala na silang kuryente, wala na silang wifi, ay masaya pa din. Di ba? Sabi ni Satan, sabi ng wife ni Job, sumpain mo na ang Panginoon, kinuha na ang lahat sa atin. Nagawa pa ni Job na sumpain ang Panginoon? Hindi, mga kapatid, because Job has a close connection with our God the Father in heaven. Kaya mga kapatid, dapat magkaroon po tayo ng close connection sa ating Panginoon na nasa langit. Parang mag-ama lang yan eh. Pag ang anak mo close kayo, kahit wala kang budget, pag sabi, Dad, kailangan ko ng pambili ng ganito. Kahit yung barya mo ay nakatago na, lalabas yun. Sige anak, ito pambili. Mamaya sa school. Ganon po dapat tayo ang ating relationship sa ating Father in heaven. Kaya Peter calls for praise and worship kahit na sa matinding pagsubok tayong ng ating pinagdaanan, mga kapatid. The reason why Peter wrote this, because Peter want to praise God in the midst of adversity. Peter wants to remind the early Christians that we can praise God in the midst of trials. People wrote this letter because Peter wants to remind the early Christians that we can praise God in the midst of tribulation. That even in the midst of trouble, we can praise God, mga kapatid. Doon po yung content po doon sa verse 3. And in the midst of persecution and hostility, we can praise God. Kahit napupuot ang mga tao sa atin, kahit hindi tayo gusto ng ibang mga tao, ay we can still praise God. We can praise God in the midst of disappointment. Kahit hindi natin nakuha ang mga bagay-bagay dito sa lupa. Kahit hindi tayo naging successful sa ating career, we can praise God. Ito po yung gusto ni Pedro na mangyari din sa atin, not only for the early Christians, ay ganun din po itong message para sa atin ngayon. We can praise God in the midst of anxiety, mga kapatid. Itong anxiety, mga kapatid, ay napagdaanan ko po ito during pandemic. So, alam naman po natin nung pandemic, lahat po ay may problema. Hindi ko po alam kung sino hindi nagka-problema during pandemic. So kami po, mga kapatid, our family ay
na COVID po kami lahat nung Delta. So, alam naman po natin nung Delta, ang daming namatay. Kasama na po yung, banggitin ko lang yung mother ni Brother Eric sa province, ay kasama po doon sa Delta na, so kami, during nung time ng mother ni Brother Eric, kami din po ay na-COVID. So, yung mother-in-law ko kasi siya yung nagdala ng virus sa bahay namin. Kasi nasa Taguig siya, kinuha siya ng wife ko. Kasi yung family ng sister ng wife ko sa Taguig ay meron na silang mga lagnat pero hindi pa sila nakapag-swab test. So kinuha po siya ng Friday. Dumating sa amin ng Friday night. Nung Sabado, doon lang kami sa maliit na room na air condition of worship. So nagkahawaan na pala kami noon. So yung mother-in-law ko may virus, pero ano po siya, since she was vaccinated, wala po siya, wala pa siya naramdaman. So ang aking wife nilagnat na nung Sunday. So nag-isolate na. Tapos yung isang anak namin na babae may virus na din. So si Jethro, merong online class. Hindi din namin, pero meron na ding mga symptoms. So ako na lang mga kapatid ang nasa bahay. Wala kaming kasama sa bahay. So 4 po sila nag-isolate na. Ako na lang po. Tapos during that time, magkasama po, bago po kami na COVID, magkasama po kami ni Brother Eric, meron kaming project doon sa Cavite. So the last time, sabi ko, Brad, pahatid ditong tiles. Sabi ko, pinamotor ko na. Kasi nung time na yon hindi ko na kaya. Oo, hindi. Kasi hindi din kami nagpapatest, pero may mga symptoms na kami. So sabi ko, hindi ko na kay Brad, pakihatid to sa Cavite. Minotor ni Brother Eric, yung 2 tiles na malalaki. Kaya ako pinagpapasalamat kasi yung katawan ko pala ay mahina na. So ako yung nag-aalaga sa kanila, nagluto ng food, lahat. Mga kapatid, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Ako po ay nagkaroon ng anxiety. Kaya during that time, nawala po sa akin ang picture ng ating Panginoon, mga kapatid. Nagkaroon ako ng anxiety. Feeling ko, mga kapatid, para na din akong pag natulog ako, tinatakpan ng malaking face mask ang aking mukha at hindi na po ako makakahinga. Yun. Sunod-sunod several nights. Kaya hindi ko alam na anxiety na pala yun. Kasi mga kapatid, for several years, mahirap din pala ang dependent po kayo sa kasama nyo sa bahay na sila may magluto ka, prepare sa inyo. During that time, ako po ang magluluto sa kanila, mga kapatid. Hindi ko po alam kung anong lulutuin kung mga pagkain sa kanila. Hindi ko po alam kung ano yung ulam na ibigay ko sa sila, mga kapatid. Ako po ay nagkaroon ng anxiety. Kaya hindi po ako makatulog. Para na din akong mamamatay, mga kapatid. Kaya nawala po sa picture yung Panginoon. I did not praise God when I'm in the midst of anxiety. Ang feeling ko lang mamamatay na ako, kaya bargain po ako sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, Panginoon, patawarin mo ako kasi hindi po ako nagpa-vaccine. Humingi po ako ng tawad sa Panginoon kasi yung wife ko, lang sila, mild lang. Yung mother-in-law ko, wala talagang naramdaman. Ako yung napuruhan, mga kapatid, hindi ako makahinga. Ang bahay po namin, ang kitchen namin nasa basement. Aakyat ka pa ng ground floor, yun yung sala namin. Aakyat ka pa ng second floor, nandoon po yung mga kwarto namin para dalhan ko sila ng mga pagkain. Ilagay lang doon sa pinto. One day,
Pag-akyat ko na hagdanan mga kapatid, para na akong mawala ng hininga. Kasi na-anxiety na pala ako noon mga kapatid. At meron na din pala akong COVID virus. So, Peter wants us to praise God in the midst of anxiety. Hindi ko man lang nakuha na purihin ang Panginoon. Ang inaalala ko, ako ay mamamatay na, nawala sa picture ko na merong Panginoon who is in charge above. Kaya meron ding kwento nito sa isang elder sa Mandaluyong na COVID din siya na hospital talaga siya mga kapatid sa Mamsi. Sabi ng wife niya, Dad, nawala yung pagka-elder mo. Takot na takot ka. Kaya itong message po na ito ang ipapaabot din sa atin ni Apostol Pedro na sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng mga pagsubok sa ating buhay, we can praise God in the midst of anxiety, in the midst of trouble sa ating buhay mga kapatid. Kaya napakahalaga po na meron tayong pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Kasi kung wala, eventually mawawala po ang picture ng Panginoon sa atin. Iba na yung iko-control na tayo ng ibang spirit, mga kapatid, pag wala tayong close connection. Yung elder sa Mandaluyong, sanibahan siya ng asawa niya na wala ang kanyang pagka-elder. Mga kapatid, sa panahon ng mga pagsubok sa ating buhay ay kadalasan nakakalimutan natin ang Panginoon. Sabi ni Peter, in the midst of those trials and troubles sa ating mga buhay, we can praise God. Mga kapatid, pag tayo ay araw-araw may connection tayo sa ating Panginoon, wala tayong ibang aalahanin. Kagaya ng message kanina sa awit, we do not have to worry anything. Bakit ba tayo mag-worry na ang in charge sa lahat sa atin ay walang iba kundi ang ating Panginoon? So punta po tayo sa verse 4. So ano ba yung inheritance na sinabi? Our eternal inheritance na sinabi sa verse 4. Yan. Ang sabi sa verse 4, our salvation is a secure inheritance in heaven. Ang ating kaligtasan, mga kapatid. Yan po ang inheritance natin sa langit, mga kapatid. Hindi man tayo pinagpala dito sa lupa na magkaroon ng malaking mana na lupa. Hindi man tayo pinagpalad na magkaroon ng malaking negosyo. But alalahanin po natin, we have a secure inheritance that is in heaven. Ang sabi po, sa verse 4, into an inheritance that can never perish, spoil, or fade. This inheritance is kept in heaven for you, for us, for you, and for me, mga kapatid. Secure na po ang ating inheritance sa langit. Naalala niyo po ba ang sabi ng ating Panginoong Hesus na pag siya'y He's preparing a place for us sa langit. And that's our secured inheritance. Meron na po tayong inheritance na nag-aabang po sa langit, mga kapatid. Ang sabi po sa ating inheritance, our inheritance is free from decay and death. Pag tayo ay pinagmanahan ng malaking lupa sa ating mga magulang, it's because of the favor from our parents. Yan po ay pwedeng nakawin. Kung ikaw ay pagmanahan ng malaking halaga ng pera, pwedeng pasukin ang iyong bahay at ikaw ay nakpagnakawan, mga kapatid. But our inheritance is heaven, is undefiled and will not fade away. Yun po ang context po doon sa verse 4. Yan, nahuhuli lang yung pag-ano ko.
Pagpindot. So, mga kapatid, ito po yung sinabi sa context sa sulat ni Apostol Pedro na huwag po tayong mag-alala kung tayo ay ang atin pong tinirhan ngayon ay nag-rent lang po tayo sa maliit na tirahan. Tayo ay nag-rent lang, wala tayong sariling lupa at bahay. Huwag po tayong mawala ng pag-asa because we have our eternal inheritance in heaven, mga kapatid. Atin lang pong antayin. So let's go to verse 5. Sabi po sa verse 5, we are securely guarded by God's power through faith. Ang sabi sa verse 5, who through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. Nang dahil sa ating pananampalataya, we can claim this inheritance, mga kapatid. Kaya, during the early Christians, hindi po sila nawala ng kanilang pananampalataya kahit sila ay dumaan sa matinding pagsubok. Sa atin po ngayon, mga maliliit lang po ang ating mga pagsubok. Wala tayong pambili ng ulam. Wala tayong pambili ng bagong cellphone. Wala tayong pambili ng bagong damit. Tayo ay nawawala na ng pag-asa, mga kapatid. Huwag po tayong mawala ng pag-asa because our inheritance is securely guarded by the power of God. Binantayan po yan ng ating Panginoon, mga kapatid, and no one can snatch them. Kung ang ating mga ari-arian dito ay inaagaw ng mga tao, lalong-lalo na may mga ngayon, land grabbing, alalahanin po natin, mga kapatid, na meron tayong eternal inheritance na nakaatang sa bawat isa sa atin. Ano man po ang ating pinagdaanan ngayon, mga kapatid, ano man po ang ating mga pagsubok na dumarating sa ating mga buhay, ano man po ang ating status ngayon sa ating mga buhay, ating family, hindi man natin nakamit ang magandang buhay dito sa lupa, alalahanin po natin na we are pilgrims on this earth. We are citizens in heaven because heaven is our home. Dalangin ko po, mga kapatid, sa bawat isa na maklaim po natin ang ating eternal inheritance in heaven at naway hindi po ito ma-forfeit and we keep our faith burning. Tayo po ay patuloy na pagningasin ang ating pananampalataya sa Panginoon. Ano man po ang mga daranasin natin sa panahon na darating, dalangin ko po sa bawat isa na why we can claim this eternal inheritance when during the second coming of Christ. Mga kapatid, pagpalain nawa ang bawat isa, naway tayo po'y lalong tumibay sa ating pananampalataya at lalo tayong i-guide ng banal na espiritu na wag po tayong lumayo sa ating pananampalataya at atin pong akayin ang mga kapatid na nanlalamig at nanghihina sa kanilang mananampalataya. So purihin po natin ang ating Panginoon, naway tayong lahat ay magkita-kita sa ating inheritance, which is the eternal inheritance in heaven. God bless po sa atin lahat.
For our hymn of consecration, please join me in singing Faith is the Victory. Shall we stand? And count along the hills of life, it brings strong to his promise. And Christ above all earth in the night shall be above skies against the throne and of our standing. He is the victory. Thank you for comes. So big, it's big at all. So and that's all it's salvation's I don't know. So to him that all goes Purihin po namin kayo, o dakilang Diyos, sa mga oras na ito. At amin pong binabalik ang papuri sa inyong banal dakilang pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong mga salita na amin pong napag-aralan sa umagang ito. Naway inyo pong dagdagan ang aming panampalataya, Panginoon, that you will give us full supply of your grace every day. Maraming salamat, Panginoon, na sa mga pagsubok na aming kakaharapin ay meron po kaming pag-asa that we have our eternal inheritance in heaven. Naway pagpalain po ang bawat family na aming nirepresent ngayong umaga, Panginoon. Pagpalain ang aming mga anak na nagkaroon po ng struggle sa kanilang pag-aaral. Pagpalain, Panginoon, ang aming mga kapatid na nagkaroon po ng mga matinding mga pagsubok. Amin pong ipagkatiwala sa inyo, Panginoon, ang aming mga suliranin, na kayo po ang gumawa ng paraan that we will not worry anything because
you will supply all the things that we will be needing. Ito po aming dalangin at pasasalamat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Someone's in Jesus, all by His grace, my Lord, save my soul's only see the living Son, Jesus, let me take. He will make to know all sin and the big next to only happy telling others Jesus, no one does the same. By His grace, my all sin. Happy Sabbath po sa inyong lahat. Morning po.